Ang batas po sa kahulugan nitong technical na terminolohiya or sa istilah, definition niya in general ay ang batas na umiiral at ipinatutupad sa isang particular na bansa, kagaya ng Pilipinas, at sa isang particular na panahon. May panahon pa, may bansa. Okay, makukuha natin yan. Nasa kwan yan, inshallah. Nasa outline course natin. Ibig sabihin po, nagbabago ang nilalaman ng batas. No? Nagbabago ang anyo ng batas depende sa lugar at panahon. No? Ang tawag dito ay batas na itinakda ng tao. Ano yung batas na tinakda ng tao? Sa Arabic po ay yan po yung Kanun al-Wad'i. Sa English po ay positive law. So ano ibig sabihin na sinasabi natin kanina na ang batas na umiiral at ipinatutupad sa isang particular na bansa at sa isang particular na panahon. Ano ibig niya sabihin? Tafadalo. Okay, ano ibig sabihin nun? Ang batas na umiiral at ipinatutupad sa isang particular na bansa at sa isang particular na panahon. Sa batas na kahulugan, yung terminolohikal na kahulugan ng batas ay ang batas na umiiral at ipinatutupad sa isang particular na bansa at sa isang particular na panahon. Malinaw or hindi? Ang batas po, anong batas? Ang batas, ito ay umiiral sa at ipinatupad ito sa particular na bansa kagaya ng Pilipinas. Right? At ito ay isang particular na panahon. Anong ibig niyang sabihin? Ulitin ko? Hello? Choppy ba ako? Ang tanong, bakit ang tanong po, hello? Sheikh Mus'ed, Sister Princess, narinig ako? Opo. Okay, ganito. Opo, pero choppy pa rin. Choppy, ang batas na umiiral at ipinatutupad sa isang particular na bansa, kagaya ng Pilipinas, Jordan, Saudi, Switzerland, sa isang particular na panahon. Narinig? Hello? Next time na lang. Wala talaga. Walang signal. Narinig naman, Doc. Pero ano yung ibig sabihin yung sa particular na panahon? Yun nga. Parang ano siya, Doc? Parang seasonal lang yung law? Opo. Bakit yung ganito na ulit, ibahin natin yung question para malinaw, no? Ang question po, ang batas ay umiiral, tama o mali? Yes or no lang? No. Okay, kung umiiral ang batas, ito ay pinatutupad, right? No. Okay, alhamdulillah, nakuha ninyo. Okay, sunod-sunod lang yan. So, kung ito ay pinatutupad at umiiral ang batas na ito, pero sa isang particular na panahon, ano ibig niya sabihin? Ordinance ay private law. Another private law? Yun lang dun sa effective date niya, effectivity niya. Malapit na si Sheikh Mus'ed, malapit na doon. I-digest mo. Malapit na. Ibig sabihin, sa particular na panahon. Ganun? Opo. Focus kayo sa particular na panahon. Ang batas ay umiiral at ipinatutupad sa isang particular na bansa kagaya ng Jordan at saka Pilipinas. Pero may isang pagkakataon sa isang particular na panahon lang. Not all the time. Ay pinapatupad ito. No. Okay, example tayo. Example. Assalamualaikum, Doc. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bigyan tayo ng example. Sister Fatima, answer ka? Yes, yung law na tinatanong nyo, I think is
kung particular example, let's say sa Philippines, specify mo kumbaga sa year 2025 ba yan o year 1950? Okay. Yun ang parang Malapit na, pagkaintindi malapit ko. na. Malapit na, Inshallah. Sister Fatima. Malapit na. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malapit na. Ituloy mo. So, di ba po, merong amendments sa? Merong revise? Ano yan sila? Resolutions, Doc? O resolutions? Pwede, pero ang ibig sabihin ng isang particular na panahon dito ay ibig sabihin nagbabago ang nilalaman at anyo ng batas depende sa lugar at panahon. Wade? Clear? Ibig sabihin, Doc, may particular, may enacted yung batas, halimbawa 2005, 2025, at malilift siya, mapapawalang bisa next year, 2026. Parang Opo. ganun? Opo. Enacted this year and will be lift next year, like the time of COVID-19, like that. May batas na pumasok na within that specific lang because it's COVID-19. So may inalatag na batas na bawal ganito, may ganyan. Pero pagkawala nung na-lift na siya. Opo. Okay. Bigyan ko kayo ng example Tama ba para yun, Doc? malinaw. Pwede. Pwede yun. Malapit na. Okay. Pakinggan nyo kung narinig niyo ako. Ganito. Matibay ito. Okay. Marinig niyo ako? Clear? Okay. Ang example niyan, kukunin natin sa Jordan para malinaw. Sa Jordan po, kapag sinabi natin al-kanun al-wadil ordoni, batas na umiiral sa Jordan. Hello? Robot din? Robot, Sister Princess? Robot? Or bot? Okay na po, Doc. Okay na. po. Okay. Sa Jordan po, may tinatawag sa Jordan may tinatawag na Kanun al-Wad al-Urduni, batas na umiiral sa Jordan. Ito ay tumutukoy sa lahat ng batas na kasalukuyan ipinatutupad sa Jordan tulad ng Jordan Civil Code at Penal Code. Sa Pilipinas naman, kapag sinabi ng Philippine Positive Law, kasama dito ang lahat ng kasalukuyan, batas tulad ng Revised Penal Code, Family Code at Labor Code. So anong pagkakaiba sa paglipas ng panahon? Yan ang tanong ko. Ano ang pagkakaiba sa paglipas ng panahon doon sa nabanggit natin sa Jordan sa Pilipinas? Anong halimbawa ninyo? Ulitin natin. Sa Jordan, sa example natin si Jordan, meron silang Kanun al-Wadil Ordoni, batas na umiiral sa Jordan. Ito ay tumutukoy sa lahat ng batas na kasalukuyan. Ipinatutupad sa Jordan tulad ng Jordanian Civil Code at Penal Code. Sa Pilipinas naman, kapag sinabi ng Philippine Positive Law, kasama dito ang lahat ng kasalukuyan. Focus kayo sa kasalukuyan. Batas tulad ng Revised Penal Code, Family Code at Labor Code. Ang tanong, ano ang pagkakaiba sa paglipas ng panahon? Yan po yung tanong natin kanina din na sa isang particular na panahon, ibahin natin ang tanong na iba, pagkakaiba sa paglipas ng panahon ayon sa ating examples between Jordan and the Philippines. Sister Princess, wade? Clear? Hindi pa? Sheikh Mus'ed, hindi pa clear? Okay, another way. Is it legal code? Naging robot ka na naman. Ano po? Doc, Yes. Is it legal code? Ano po? Legal code po. It's a man-made law which Opo. has restrictions. Opo. Yung legal code, ibig mong sabihin legal code, kanun law ay, or yung batas Yes, na po. tinakda ng tao, yung positive law. Yes. Opo. Yan po siya. Yes po. Yes. Yan po. Kapag, Oy, opo, yes.
Kapag positive law, ano nangyayari yan? Sa isang particular na panahon, anong mangyayari? Yan, another tanong, pero the same tanong din. Ano mangyayari pagkakaiba ng paglipas Dok? ng panahon? Okay. Di ba? Noong unang Hindi na siya applicable, Dok. hindi applicable, Hindi, tama. halimbawa, Dok, yung sa halimbawa, Dok, di ba, yung sa batas ng divorce. So ngayon, di ba, dati, yung secret ng marriage is talaga. So ngayon, gusto na nilang i-amend yung batas na kailangan ipasok na natin yung divorce law, di ba? Dahil marami ng mga dapat bigyan ng konsiderasyon dahil sa yung mga pang-aabuso sa loob ng pag-aasawa. So kailangan nang i-amend yung batas. So ibig sabihin depende sa panahon. Sa isang particular na panahon. Depende sa panahon. Opo. So Yes. Opo. Understood na? Halimbawa, another. Opo, katulad, di ba, sinusulong nila, kailangan na yung konstitusyon natin sa Pilipinas o babaguhin na nila dahil yung iba hindi na akma sa panahon natin. Opo. Meron ng kailangan na baguhin talaga. Opo. Ang constitutional law ng Philippines sa 1987 magkaiba sa 1987. So magkaiba. 1987. Opo. So pagkakaiba sa paglipas ng panahon, anong halimbawa niyan? Maliban tama 'yan sabi ni Sister Cheryl. Ang halimbawa niyan ang batas noong panahon ng Ottoman Empire. Lahat kayo kilala ang Ottoman Empire? Okay, Byzantine Empire. So, ang batas noong panahon ng Ottoman Empire ay iba sa mga batas na umiiral ngayon sa mga bansang sumusunod dito. Okay. Bigyan tayo ng maliwanag pa. Ganito yan. Kapag pinag-aralan ang batas, laging kailangan tukuyin kung anong bansa at anong panahon ito umiiral. Sabi ni Sister Cheryl, dahil posibleng magkaiba ang batas kahit magkatulad ang pangalan. Anong example niyan? Batas sa pag-aasawa, sabi ni Sister Cheryl, sa Pilipinas ay iba ang nilalaman kumpara sa batas sa pag-aasawa sa Jordan. Yan ang ibig sabihin na sinabi natin kanina sa binasa ni Sister Princess na ang batas na umiiral at ipinatutupad sa isang partikular na bansa at sa isang partikular na panahon, ang ibig sabihin po kapag ang pinag-aralan ang batas, laging kinakailangan tukuyin kung anong bansa at anong panahon ito umiiral. Hindi lahat ng panahon dahil posibleng magkaiba ang batas kahit magkatulad ang pangalan. Ano example niyan? Civil law or personal status law. Personal status law sa pag-aasawa, sa marriage, sa zawaj, sa batas sa Pilipinas ay magkapareho sila sa personal status law sa Jordan ng pangalan. Kung ikumpara natin ang batas ng personal status law ng Jordan ay magkaiba sa personal status ng Pilipinas. Yun lang po ang ibig niya sabihin. Malinaw na, hindi pa? Hanggang dito na lang.